Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. Kinben Book 6, Chapter 41. Kagaya noong unang laro ng Calapan City, napakarami na naman nga ng naging views ng kanilang live game sa internet. Mas mataas pa nga ito nang ang Blue Phoenix ay magsimulang humabol sa Cavite. Maging ang ilang mga manlalaro ng PBA na nanonood ay medyo nagulat din sa ipinapakita ng bagong team na nagmula sa Mimaropa. Ito pala ang Mendez na sinasabi ni Jeff sa akin. Sabi nga ng isa sa player ng TNT na may apelyidong Gaito. Kasalukuyan nga siyang nasa loob ng kanyang kondo at ang akala niya ay wala nang magagawa ang Calapan dahil alam niyang isang matibay na team ngayon ng Cebu. Kaso, hindi niya namalayang siya pala ay napatuunan ng panonood sa telebisyon nang magsimula ang run ng mga nakaputi na maging siya ay napaseryoso. Mula naman sa bahay ni Jeffrey Caport ay makikita ngang masaya siyang umiinom ng isang beer and can habang hinihintay na magsimula ang ikatlong quarter ng laro. Nakita nga niya ang laro ni Mendez at masasabi niyang malaki ang ipinagbago nito magmula noong makalaro niya ito noon sa Bulacan. Napasandal na nga lang siya sa kanyang kinauupuan at makikita nga rin ang pagdaan ng kapatid niyang babae na ngayon ay dumiretso sa kusina nila. Ano kayang kailangan ng isang ito? Sabi na nga lang ni Jeff nang makita ang pangalang Cardona sa screen ng kanyang phone. Sa loob naman ng opisina ni Nelson Cuangco ay makikita nga ang bunsong kapatid niya na si Almidel Cuangco na nakaupo. Makikita nga ang pinapanood nila ang laban ng Cebu at Calapan City. Makikita nga rin ang pagngiti ng matandang Cuangco dahil sa paghabol ng team ni Mendez sa Cebu. Sabi ko naman sa iyo, hanggat hindi pa tapos ang laban ay pwede pang mabago ito. Bigla ko tuloy naalala si PJ Duremde sa batang ito. Pagmamalaki pa nga ni Nelson sa 30 anyos niyang kapatid na siya ring team manager ng Gin Kings. Bilib na bilib ka sa kanya. Bibilib lang ako sa player na iyan kapag sila na ang nag-champion. Isa pa, bakit siya ang gagawin mong team captain sa team na ipapasok mo sa PBA? Bakit hindi na lang si Felix? Wala ka bang bilib sa anak ni Kuya Iggy? Dagdag pa nga ng mas batang Cuangco sa kanyang kuya na napatango naman ng marinig ang pangalan ng kanyang pamangkin. Ang batang sinasabi ng ama nito na magdadala ng pangalan nila sa mundo ng basketball sa kasalukuyan. Isasali ko rin siya, pero si Ricky Mendez pa rin ang gagawin kong team captain at leader ng team. Seryoso pang ang winika ni Nelson at napailing na lang ang kapatid nitong si Midel. Parehong hindi matutuwa ang mag-ama kapag nalaman nila iyan. Lalo na si Kuya Iggy. Sabi na nga lang ni Midel at tila wala namang pakialam dito si Nelson na sa telebisyon lang nakatingin. May bagay nga rin na tumatakbo sa isip niya. Alam naman niyang mahusay rin sa basketball ang 20 anyos niyang pamangkin kaso. Ilang minuto pa nga bago magsimula ang second half, makikita nga sa loob ng court ang ilang palaro at palabas ng ilang mga artist. Sa TV nga ay may isang programa noong second half ang ipinalabas na kung tawagin ay Maharlika Halftime Break. May dalawang league analyst ang naroon upang pag-usapan ang mga nangyari sa unang dalawang quarters. Mula sa team performance hanggang sa individual stats. Makikita nga rin nag-flash sa TV ang stats ng mga best players ng magkabilang team sa unang 20 minuto ng laban. Makikita nga na mula sa Cebu Mighty Bulls ay nasa unahan si Joseph Wanabia na nakapagtala na ng 21 points, 6 steals at 3 blocks. Kaso partner, hindi rin biro ang 5 turnovers ni Wanabia. Hindi ito nangyari noong unang laban nila sa Oriental Mindoro team. Ibig sabihin, maganda rin ang depensa ng Calapan? Hindi ko rin masabi. 21 points ang nagawa niya kaya hindi ko masasabing maganda ang depensa sa kanya ng kalaban. Dagdag pa nga noong isa at ipinakita rin ito ang stats ng ace player na si Steve Chua. Talagang si Magician pa rin ang best point guard sa labang ito. Sabi nga ng isang analyst, dahil nakapagtala si Chua ng double-double kaagad sa unang half. Mayroon na nga itong 14 points, 13 assists, 4 steals at 3 blocks. Pero masakit sa mata itong 7 turnovers niya. Kung maaalala mo noong unang game nila, 20 points, 22 assists at 10 steals ang kanyang nagawa nang wala ni isang turnovers.
Noong nakaraang season ay siya rin ang point guard na may pinakamababang turnover per game. Nababasa ng kalapan ng play niya. Dagdag pa nga na nagsalita na kinaseryoso naman ang kasama nito na ngayon ay sa stats ng Calapan City napatuon ang atensyon. Ang shooter nilang sentro na si Lee, may 15 points na siya at 4 ang kanyang tres dito. Isa siya sa dahilan kaya nakahabol sila. Magaling ang ginawa ng Calapan na paggamit ng big man na may outside shooting. Advantage talaga niya ito sa mga sentro ng Cebu, lalo na kay Fajardo na kadalasan ay sa may basket lang nakapwesto. Wika nga ng kasama ng analyst. 18 points naman ang ginawa ni Mendez, ang kanilang highest scorer. May 9 steals na rin siya. Pero hindi rin maganda ang turnover stats niya. 8 na ang nakuha niya sa unang half pa lang ng laban. Pwedeng maging cause ito ng pagkatalo nila kung mangyayari pa rin ito sa second half. For sure, mag-a-adjust ang Cebu dahil sa ginawa niya. 8 turnovers ang nagawa niya noong unang laro nila. At kung gusto niyang maging pinakamagaling na player sa ligang ito, kailangang mabawasan niya iyon sa sunod na game. Palagay mo ba, may chance si Ricky Mendez sa MVP race na ilalabas after ng unang 5 games nila? Napaseryoso nga ang analyst na tinanong ng kasama nito. Hindi ko masasabi kung magiging 5-0 sila, pwede. Pero dadaan siya sa butas ng karayom. Seryosong dagdag pa nga nito na muling napatingin sa papel na kanyang hawak. Patapos na nga ang halftime break at mula sa bench ng Calapan City ay makikita na nga ang paghahanda ni Maki Romero. Maging si Baron Semeron ay ganoon din. Nakatayo na nga rin si Dre Sanchez at Marky Lee. Tumayo na nga rin si Marlon Magbuo at pagkatapos noon ay nagsalita na si Coach Isaiah tungkol sa kanilang napag-usapan. Pigilan mo Dre ang scoring ability ni Wanabia. Maki, ikaw muna ang maging point guard. Baron, all-around defense at help defense. Marky, aasa pa rin tayo sa shooting mo. Iyon ang advantage natin. Marlon, rebounding. Kailangan mo ring matalo sa ilalim ng basket si Fajardo. Seryosong winika pa nga ni Coach Isaiah na ikinatango nito. Pagkatapos nga noon ay napatingin nga rin siya kina Carlo at Ricky. Magpahinga muna kayong dalawa. Kapag hindi maganda ang ginawa ni Dre at Baron, na ipapasok ko kaagad kayo. Sige po coach, sabi naman ng dalawa. At si Coach Isaiah naman ay napatingin kina Sanchez at Semeron. Aayusin namin coach ang depensa, sabi nga ni na Baron at Dre. Si Maki naman ay napahinga ng malalim dahil ito na raw ang kanyang gagawing redemption quarter. 5 points at 4 na turnovers ang nagawa ko kanina. Hindi iyon maganda, sabi nga niya sa sarili. At pagkatapos noon ay napatingin na siya sa bench ng kalaban na kung saan ay makikita ngang nakatayo na rin ang 5 maglalaro para sa Cebu Mighty Boars. Pinapangunahan nga ito ni Chua, ni Wanabia, ni Magbanwa at Fajardo. Hindi naman maglalaro si Yulo. At ang mga players ng ibang team ay napaseryoso ng tingin sa player na maglalaro sa pwesto nito. Maglalaro na ang rookie nilang si Kian Hontiveros, ang anak ng isang PBA legend. Seryosong winika nga ni Coach Isaiah. Si Marky naman ay napaseryoso ng tingin sa 6'8 na player na makakatapat niya. Nang mabasa nga niya ang apelyido nito, ay marahan siyang napakuyom ng kamao. Sumilbato na nga ang referee at hudyat na nga ito na ang second half ay magsisimula na. Game na. Sabit nga ni Jun Fajardo at isang malakas na oo naman ang tugon ng 4 niyang kasamahan na handang-handa na muling makipaglaro sa kalaban. Habulin na natin ang lamang nila, sabi naman ni Maki, at malakas na oo rin ang tugon ng 4 niyang mga kasamahan na lalong nagpainit ng atmosfera sa loob ng court nang naroon na sila. Sa Cebu Mighty Boars nga ang possession sa pagsisimula ng 3 quarter. Pagkasambot nga ni Chua sa bola ay mabilis siyang nilapitan ni Romero. Si Wanabia naman ay napatingin kay Sanchez na nakadikit na kagad sa kanya. Si Magbanwa naman ay napangiti ng si Semeron na naman ang katapatan niya. Nagbabalik ka bata, sabi pa nga ni Magbanwa na sumimpli ng takbo palayo sa kanyang defender. Si Marky naman ay napaseryoso nang sandalan siya ni Hontiveros sa may malapit sa basket. Napahanda nga siya dahil ang lakas daw ng loob nito na postehan siya. Nang sandaling iyon ay makikita naman si Fajardo na pasimpleng lumalayo mula sa dalawa na naging dahilan upang si Magbuo ay mapalapit dito. Pagdating naman ni Chua sa side nila
ay makikita ngang pasimpleng sumusunod si Romero sa kanyang pinapatalbog na bola. Marahan nga siyang umatras at nang makita niya si Magbanwa na ginamit ang screen ni Wanabia ay bumigla siya ng galaw papunta roon na naging dahilan upang si Maki ay sumabay rin sa kanya. Sa pagkakataon niyang iyon ay bumigla siya ng iwas at biglang ibinato sa sahig ang bola. Ipinasa nga ni Chua ang bola kay Kian Hontiveros na kinaseryoso ng mga manonood na players ng ibang teams. Ang anak ni Dondon Hontiveros, mahinang winika nga ni Kyrie Lastimosa. Batang bata iyan at ang galing dahil nandito na kagad siya sa Maharlika League. Lalong lalakas iyan. Sabi naman ng katabi nitong pula ang kulay ng buhok. Pagkasambot nga ni Kian sa bola ay napaseryoso na lang si Marky nang agad itong tumalon palayo paharap sa basket. Isang mabilis na turnaround jumper iyon at huli na si Lee para i-block iyon. Tumama nga muna sa board ang bola at pagkatapos ay pumasok na rin ito sa loob ng basket na nagpangiti kaagad sa player na iyon na mabilis na tumakbo papunta sa side ng kalaban. Sina Maki at Baron nga ay napatingin kaagad sa ginawa noon at nakita nilang mahusay ang galaw na ginawa nito. Pagpunta naman ng bola sa kalapan ay sinalubong kaagad si Maki ng depensa ni Chua. Mabilis nga siyang umiwas dito at ang bola ay ipinihit niya ng dribble pa kaliwa na sinundan din niya ng biglaang pagkanan. Napaatras naman si Chua na napagdesisyon ng hayaan na lang si Romero na itawid sa gitna ang bola. Kami naman, mahinang wika pa nga ni Maki na pasimpleng napatingin kay Steve Chua.